Ngayon, si Jesus ay, ayon sa John chapter 1, verse 1 to 14, Jesus Christ, the Son of God. The Son of God. So, meron kasing importance yung the compared sa A, yung a Son of God. So, alam ko yung mga nag-aaral na grade 1 English. Ano kayo paano the at saka pagka the Son of God ay unique, nag-iisa. The Son of God. Pag sinabi naman a Son of God ay isa sa mga yan. Kaya ang focus natin, ang gusto natin i-present, maging conclusion natin ay nag-iisa na anak ng Diyos. So yun ang tingnan natin paano natin ma-generate or makikita natin yun sa Bible evidences. Basahin muna natin yung John chapter 1 verse 1 to 14 sa Ang Salita ng Diyos version or translation. Sabi ko doon, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Capital S, salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, napakaganda ng introduction to the book of John. Sinabi niya dito na may salita nung simula pa, in the beginning. In the beginning, there is the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So, yun ang sinabi ni John. At ito ay pwede natin sabihin na claim niya ni John. Yan ang patotoo ni Juan. Ang salita na nandun na nung simula. Pag sinabing simula, ang iniisip agad natin ay yung creation. Yung simula na i-create ang mundo ay nandun na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Ngayon, hahanap tayo ng iba pang mga evidences na susuporta sa claim na ito ni John. Okay, tulad din natin, tayo mga Christians sa ating panahon ngayon, ay sinasabi natin na Jesus, ito yung siya ang salita. Sinasabi dito. Ito nga makapagabasa natin yan. At sinasabi natin na si Jesus ay Diyos. Ngayon, ang tanong ay paano mo nasabi? You tell me. Paano mo nasabi? Okay. Tuloy po sa ating pagbabasa. John chapter 1 verse 2. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Okay. Napakaganda ng presentation ni John tungkol kay Jesus or sa word, salita. Ang salita ang pinagmulan ng buhay. At ang buhay na ito ay ilaw. Dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito ay nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nagdaig ng kadiliman. Isinugo ng Diyos ng isang tao na ang pangalan ay Juan. Ito yung si John the Baptist. Sinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, which is kiniklaim din ni Juan, hindi ako ang Savior. Kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So, merong mga anak ng Diyos. Kaya, i-differentiate natin yung claim kanina na
si Jesus ay the Son of God. Kasi may mga anak ng Diyos. Sino ang mga anak ng Diyos? Kasi nasabi dito, maliwanag, ikaw, ako, na tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus. Bilang mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesus, pwede natin i-claim, ako ay anak ng Diyos. Inasabi na natin, anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos o naging anak kayo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan mo o ng sino mang tao, kundi dahil kalooban niya na Diyos. Kalooban ng Diyos. Kaya lang, siyempre, tayo mga tao, hindi naman natin pinangalataan na anak ako ng Diyos. Ang pinapangalataan natin, tumatanggap tayo o tinanggap natin at sinasampalatayan natin ang Panginoong Jesus. Yun ang ating pinamamalaki. Kumbaga, ibang use na lang ang ginagawa natin sa pagiging anak ng Diyos. Because ang sinasabi natin, may relasyon tayo sa Ama. Dahil tayo ng anak ng Diyos. Okay, so yan ang patutuan ni Juan. Nagkatawang tao ang salita. So dito pinipresent ni John na yung salita ay talagang si Jesus. At namuhay siya, namuhay na kasama natin. Nakita namin ang katakilaan niya bilang, yan, ito na yung claim, kaisa-isang anak ng Ama. Sa kanilang lahi, sa mga Hudyo, pag sinabi mo Ama, they refer to God. They refer to God. So, ni-claim ni John na si Jesus ay kaisa-isa, unique. So, the Son of God. Puspos siya ng biyaya at tawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Yan po ang John chapter 1 verses 1 to 14. So dito, malinaw, i-claim niya si Jesus ang nasa simula. Siya ay kasama ng Diyos nung simula pa at siya ay Diyos. So ngayon, paano natin susuportahan yung claim na to ni John? Para tayo din, pag tinanong tayo, yung ipipresent ko ngayon na idea, inaral, ay maaaring gamitin nyo rin kung paano nyo ipipresent sa iba. Paano naging sinabi kaisa-isang anak ng Ama, paano naging Diyos ang salita o si Jesus. Yan. Sa kanilang kultura, sa mga Hudyo ko, ay meron silang concept na tinatawag na Son of God. All their life, from Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, yung mga Israelites na alipin sa Egypt, yung mga Israelites na tinanggal ng Diyos sa Egypt hanggang sa nadala sa Promised Land. Yan. Sila ay may concept ng Son of God. Ang unang concept, idea nila ng Son of God ay may evidence sa Genesis chapter 6 verse 2. Sabi ko ng that, ito ay sa wikang translation sa New King James Version, that the sons of God saw the daughters of man, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they choose. So meron silang specific na mga uri ng nilalang tao. In this case, ay pag inaral mo deeply ang sinabi dito sa Genesis chapter 6 verse 2, yung sons of God na to ay nire-refer nila ay mga angels. Mga angels. The sons of God. So yung concept nila ng sons of God ay parang special beings, special humans na may special abilities. Pagka meron kang kakaibang abilidad, ay parang kang anak ng Diyos. Kasi parang nabahiran, nakamana ng kaibahan na hindi ka normal. Ikaw ay may magagawa na kakaiba.
Yun. Another concept nila ng Son of God is mababasa natin sa Hosea chapter 11 verse 1. Sabi dito na ni Yahweh, ito ang pahayag ni Hosea na sinasabi ni Yahweh ng Panginoon ng Diyos. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt, I called my son. Sino ba yung inalis sa Egypto? Hindi naman si Moses lang, di ba? Hindi naman si Aaron lang. Buong bansang Hebrew nation, lahat yun inalis. So, ang concept ng Son of God ay sa kanilang lahi, sa mga Hudyo, sila, as Israelite, ay anak ng Diyos. So, may concept talaga sila na ang Diyos ay may pinipili at sinabing anak niya. At ang Israel ay fortunate, blessed to be called the Son of God. So, kung ikaw ay isang Hudyo, at ito ang iyong natutunan mula sa generasyon, tinuturo na kayong buong mga Israelita ay tinuring ng Diyos na anak niya. Yun na, sa mindset nila. Tapos dumating si Jesus, nandiyan si Jesus. Kaya yung concept ng Son of God ay sensitive sa mga Hudyo. Mamaya makikita natin. Sensitive kasi nga sa kinalakihan nila, kultura nila, may idea sila ng Son of God. Yung mga may special abilities. Ikalawa ay dapat kalahi ka namin. Kasi kami yung tinawag ni Yahweh na sa anak niya. Minahal. Then, 2 Samuel. So, sa buhay, recorded sa buhay ni Samuel at kung paano namuhay ito sa panahon ni King David. At ano ba ang importance ni King David sa buhay ni Jesus? Si King David ay ninuno ni Jesus. Mababasa natin yan sa Matthew. Si King David ay, kumbaga, yung kanyang mga inanak up to Jesus ay talagang inaabangan at nabuhay ang mga Israelita na inaabangan na magmumula sa isang hari. Ayan. Kaya nung dumating si Jesus, sinasabi niya na siya ang Messiah, siya ang tagapagligtas. Yung mga Hudyo ay nagdadaw sa kanya. Bakit? Kasi tatanong, kalahi ka ba ni David? Bakit hindi ka hari? Akala ko ba ang sabi ng salita ng Diyos noon at itinuturo sa aming generation, every generation, ay aalisin yung pagkaalipin sa mga mananakop. Yun ang mindset nila, na sila ay ibabalik kung paano naging kaharian ni David. Yun ang mindset nila. Sila doon ay, di ba, si David, si King Solomon, kilala, may independence, mayamang bansa. Yun ang tumaning sa kanila. Yun ang ini-expect nila. So, nung dumating si Jesus, bakit hindi ka hari? Hindi ka naman kasama. Sino ang tatay mo? Hindi naman hari ang tatay mo. Isang karpintero lamang. Kaya, mga ganon. Kaya parang sa kanila, at kung iintindihin natin, napakahirap tanggapin na paano mo iniligtas paano mo palalayain ang bansang Israel o ang mga Hudyo sa imperyo ng Roman. Diba? Roman Empire ang nakakasahop sa kanila nyo. So ano ang iyong battle plan? Nasaan ang mga sundalo mo? Nasaan ang iyong mga resources? Yun ang iniisip ng mga Jews, ng mga Hudyo at that time. Kaya parang sa kanila, napaka-imposible na si Jesus ang sinasabi Davidic King or mula sa lahi ni David na magliligtas, magiging Messiah, tagapagligtas. Pero iba pala ang ibig sabihin ng Diyos na pagliligtas. Ayun. At itong pagliligtas na to ay spiritual, hindi physical, hindi sa mga powers ng
ng hindi sa mga ruling powers, kapangyarihan during that time. Ayan. Okay, so yung concept nila ng sacrificial ay makikita at evident sa nangyari dito. Nung si Prophet Nathan ay nag-profess nito. Pinasabi ni Lord through Nathan kay David, King David. Sabi niya, when your days are fulfilled, sabi ni God through Nathan, sabi niya kay King David, pagtapos na ang iyong mga araw, namatay ka na, and you rest with your fathers, and ilibing ka na, kasama ng iyong mga ninuno, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish His kingdom. Ayan. So ito ang pangako, ito ang prophecy ng Panginoon through Nathan, Prophet Nathan, kay King David. Magkakaroon ka ng anak at aking itatatag ang kanyang kaharian. Verse 13 ng 2 Samuel chapter 7, He shall build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. And I will be His father, and He shall be my son. So yung concept ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ng patungkol sa anak ng Diyos, ay may kinalaman din sa pagiging special nga. In this case, ay dapat hari ka at ikaw ay mula sa lineage ni David. If he commits iniquity, I will chasten him with the wrath of men and with the blows of the sons of men. So kaya, ang mga Israelita noon ay talagang yung mga naging hari nila after King David, Solomon, yung mga yon ay sa mindset nila, mga anak ng Diyos, which is not different concept during their time. Bakit hindi different concept? Kasi sa Egypt pa lang, may concepts na sila ng mga Diyos, ang mga pharaoh, mga paraon. Sinasabi nila na sila ay mga anak ng Diyos or Diyos mismo. So, hindi malayo. Sila ay nabuhay sa ganong idea. Ang mga Greeks, no, noong panahon nila, noong panahon ni Jesus, at kung makikita natin sa history, ay meron ng mga demigod. Yung mga concept na sila ng anak ng Diyos. Kaya nga si Zeus, yan, yung mga anak siya, si Hercules, si Perseus. Yan. So mga yan, mga anak ng mga demigod, mga special humans with special abilities. At sila ay sinasabing nilahian ng Diyos. Ayan. So may concept sila ng God. At kaya yung anak ng Diyos ay hindi malayo sa kanilang ideology, sa kanilang paniniwala. Okay. So, based dito sa tatlong concept na to, yung mga angels, yung buong bansang Israel, at yung mga special people na nasa lineage ni King David, ang tanong natin, matatanggap ba natin at pwede ba natin i-claim na si Jesus is a Son of God? Kung kayo ang mag-a-analyze at based sa mga definitions, matatanggap ko na si Jesus is a Son of God. Bakit siya a Son of God? Kasi pasok siya dun sa definition ng mga Hudyo. Kasi meron siyang mga special abilities, meron siyang mga display of power na hindi normal. Hindi nagagawa ng ibang tao. Napapakalma niya ang bagyo, sumusunod ang patay ay nabubuhay niya. No? At marami pa siyang nagawang iba. So, pasok siya sa definition. Okay. Ngayon, dapat ay katanggap-tanggap yun sa mga Hudyo.
No, dapat katanggap talaga kasi yung concept nila ng A, Son of God, ay pasok si Jesus. Meron siyang mga atubad. Okay. At tayo rin, yan. So, yun yung isang case. At settled na yun. No, settled na yun. Ibig sabihin, we can claim that Jesus is A, Son of God. Kaya lang, hindi yun ang gusto natin patunayan. Ang gusto natin patunayan is Jesus is the Son of God. Paano siya may elevate sa natatangi at nag-iisa na yan, kaisa-isang anak ng Ama? Ano ang magiging uniqueness niya? At ito yung isang tanong na parang pag tinignan natin ang evidence or history ay hindi masyadong direct na sinabi ni Yahweh na meron siyang kaisa-isang anak. Pag binasa mong Bible, wala namang binanggit doon na directly na meron siyang kaisa-isang anak. At doon pumapasok minsan yung cloud of confusion, yung doubt, patungkol nga sa pagiging kaisa-isang anak ni Jesus. Kasi nga, ilang centuries, ilang taon na nabuhay at nakipag-deal si Yahweh sa bansang Israel, hindi niya binabanggit na meron siyang, hindi niya binabanggit directly na meron siyang anak. No, ang mababasa natin, pag binasa niyo ang Bible, of course, si Yahweh, very clear, God. At saka yung Spirit of God, very clear yun. Spirit of God, pumasok o naging malakas, namayani kay Samson at nagubo niya ang kanyang mga kawan. Yan. So, yun ang mga nakita natin. Pero, parang walang masyadong binanggit na merong unique son si Yahweh. Yan. Kaya doon nagkakaroon, pumapasok yung doubt. Pero meron namang mga indirect mention. Like sa Proverbs 30, sino ba sumulat ng Proverbs? Si King Solomon, pinakamatalino. No? At ang kanyang wisdom ay mula sa Diyos. Proverbs 30 verse 4, ang sabi dito, who has ascended into heaven or descended? Who has gathered the wind in his fist? Who has bound the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? Yung mga unang tanong na yun, pag tinanong mo ang mga Hudyo doon, ang natatanging sagot nila ay, ang Diyos lamang ang kayang gumawa niyan. Sino kayang tulong sa langit at bumaba sa lupa? Sino ang kayang kunin ang lahat ng hangin? Sino ang kayang sa lipunin kasi sa Tagalog kolektahin ang lahat ng tubig? Yan. Sino ang nag-establish ng ends of the earth? Sino ang nagtatag ng lahat ng ito? Ang sagot dyan ay ang Diyos lamang. At kung tatanungin mo mga Hudyo, si Yahweh. Yan. Pero ito yung hindi man directly sinabi na may anak si Yahweh, may nag-iisang anak si Yahweh. What is His name? Ano daw ang pangalan ng Diyos? And what is His Son's name? So dito sa Proverbs, indirectly, sinabi na si Yahweh ay merong anak. May anak. Hindi pinangalanan ng Jesus. No? Hindi pinangalanan ng Jesus. Basta ang sure ay may anak. At malalaman mo raw, kilala mo. Kilala mo. Makikilala mo kung sino yun. Okay? Si Paul. At ipinahayag kay Isaiah. Alam natin to, tuwing December. Sa Christmas ay nababanggit dito. For unto us a child is born. Ito ipahayag ni Isaiah, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder.
And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yung mga titles na yan ay mga titles, actually, mga titles yan para kay Yahweh, kay God. Pero yung magiging darating na bata ay isang batang anak. Yan. It is a son. At yun ay indirectly the Son of God. Yan. So indirectly, hindi siya directly na sinabi na He is the Son of God. Okay. So minsan, sasabihin natin, bakit kaya hindi na lang naging direct si Yahweh? Sabihin mo, anak siya, para wala na lahat pinag-diskusyonan. Yan kasi ang punto ng mga debate ngayon. Si Jesus ba ay talagang anak ng Diyos? Susunod pa nga nun, si Jesus ba ay talagang Diyos? Kasi nga, hindi direct. Hindi direct. Ngayon, lilinawin natin lahat yan sa mga iba pang evidences na makikita natin sa Bible. Okay, so ang sigurado, sabi ni Isaiah, kahayag ni Isaiah, maraming taon bago pa tumating si Jesus, darating ang isang anak. At siya ay tatawagin Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Mga description na attributed lamang sa Diyos, kay Yahweh. No? At ito minsan yung pinagtataka natin sa hinaba-haba ng panahon na inaaral ka ng mga Hudyo, bakit hindi nila naiintindihan? Yan kasi, siguro dahil na hindi pa ipinahayag sa kanila, hindi pa panahon para ipinahayag sa kanila. At pawalag tayo na nakaunawa sa panahon natin, yung ng Panginoon. Ang direct lang na evidence ay panahon na ng New Testament, hindi na Old Testament. Ito lang yung direct evidence. Kasi nung i-baptize si Jesus, i-baptize ni John the Baptist, ito yung nangyari. When he had been baptized, Jesus came up immediately from water, so body of water, and behold, the heavens were opened to him. So kung imagine natin, lumiwanag, na spotlight siya, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven, saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So ito ay evidence, pero hindi siya past evidence. Nung dumating na si Jesus. Yan. At hindi na uli nagkaroon ng ganitong moment. Na kung mababasahin natin yung Bible, wala na uli moment na si Yahweh, yung concept, yung idea ng mga Hudyo na may kay Yahweh, na nagsalita pa si Yahweh. Ito lang yung evidence natin. Of course, nabanggit niya sa ilang accounts. Kay Matthew, kay Mark, kay Luke. This is my beloved Son. So, kung ikaw ang Hudyo that time, at nakarinig ka na ito ang aking pinakamamahal na anak, pwede mo isabihin na si Yahweh nga yata yung nagsalita. Pero dahil sa concept mo ng Son of God, ay pwede mong sabihin na, okay, chosen one, may special abilities, special favor, kasi yun ang nakalakihan mo. Tama? Yun ang nakalakihan mo. So, kung ikaw ay kasama nun at na-witness mo ang bagay na yan na si Jesus, binaptize, may narinig ka, at ikaw ay isang Hudyo, ang unang paniniwalaan mo ay espesyal ang tao nito. Yan. Espesyal ang tao nito. At yun ang na-establish dito. Pero sa mga susunod na verses na titingnan natin,
ay alamin natin paano naging unique ang pagiging anak ng Diyos ni Jesus. Again, establish na natin si Jesus based sa mga definitions, based sa history ng Hudyo is Son of God. No? Ang gusto natin establish ay ano yung uniqueness niya para masabi natin siya the Son of God. Ang kailangan natin sagutin ay kinlaim ba ni Jesus na siya ay Diyos? Meron bang evidences sa Bible na kinlaim ni Jesus na siya ay Diyos? Kasi kung meron at hinayaan ni Yahweh na i-claim niya ni Jesus na siya ay isang Diyos, then, yun ang ating matibay na dahilan na siya nga ay talagang anak ng Diyos. At hindi siya yung usual, typical na idea natin na anak ng Diyos na may special abilities na mula sa lahi ni King David. So, tingnan natin ang evidence. So, sa John 10, chapter 8, verse 28, ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga kausap, "Most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am." Yung I am ay special name na pagpapakilala ni Yahweh. So, alam niyan agad ng mga Hudyo na pag sinabi mong I am, si Yahweh yun. At sinabi dito ni Jesus, before Abraham was, I am. So, alam ng mga Hudyo ang nire-refer ni Jesus at sinasabi ng kasulatan kaya sila nagagalit kay Jesus dahil ina-elevate ni Jesus ang sarili niya bilang kapantay ni Yahweh, ng Diyos. Ayan. Ano pang isang evidence? John chapter 10, verse 30. Ang sinabi doon ni Jesus, I and my Father are one. At kung sabihin ito, talagang nagalit ang mga Hudyo. Kasi blasphemy. Iisa lang ang Diyos. Sa kanila kasi, isa lang talaga ang Diyos, si Yahweh, si Adonai, si Elohim. Pero sinasabi ni Jesus, I and my Father are one. Okay, so kiniklaim ni Jesus ang position niya as God. Meron pa ba? Evidence? John chapter 14, verse 9. Sinabi ni Jesus sa kausap niya, "Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father?" Yeah. Kung sino raw ang nakakita sa Panginoon Jesus during their time, ay nakita na ang Ama. Which is, sa kanila bilang mga Hudyo, ay dinay ng Diyos, dinay si Yahweh. Okay. So, another evidence na si Jesus ay kiniklaim niya ang kanyang pagka-Diyos. Ano ba? Ito pa. Mark chapter 2, verse 5. Ito yung paralitiko na dinala ng mga kaibigan niya. No? Sinuksok o binutas yung bubong para lang maglagay sa harapan ni Jesus. So when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." Ngayon, marinig ito ng mga nandun kasama ni Jesus. Sabi nila, "Why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?" So indirect, sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ang kanyang origin ay Diyos. Siya ay simula, kasama ng Diyos, at siya ay Diyos. At alam yun, yung mga ganong pananalita, alam ng mga Hudyo. Kasi bihasa sila. Alam nila kung paano magsalita si Yahweh. Anong mga deliveries, anong mga nature ni Yahweh. Okay, so, yan ang mga claim ni Jesus na siya ay Diyos. Ngayon, ang tanong,
may ginawa ba si Yahweh against dun sa mga claims ni Jesus? Wala. No? Kasi kung meron dapat mangyari kay Jesus, kung talagang hindi totoo ang sinasabi niya na siya ay Diyos, na siya ay isa sa Ama, na siya ay kaya magpatawad ng kasalanan, yan. Tandaan natin, hindi yata po Isaiah, Exodus to. Exodus chapter 20. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Ito yung commandment, first commandment. You shall have no other gods before me. Malinaw yun. Kung ikaw ay isang Hudyo, alam mo na si Yahweh ayaw na ng ibang Diyos liban sa Kanya. No? Ayaw niya ng mga imahe na sinasamba ninyo. Ayaw niya ng mga idea na sinasabi mo yun ang Diyos mo. Kasi yun ang nilinaw niya first and foremost sa mga Israel, sa mga Hebrew nation na inalis na sa Egypt. You shall have no other gods. Bakit? Yun ang kanyang unang-unang pinasikaso, unang-unang ipinaayos ni Yahweh kasi nagmula, no, nasanay ang mga Hebrew nation na to sa Ehipto na kung saan maraming Diyos. Ang panahon ni Diyos. No, ang dami din ang Diyos doon. So dito, sinasabi ni Yahweh, iisa ang Diyos. Walang ibang Diyos. Okay. At yun ang katangian ng Diyos. Wala dapat ibang Diyos. Ngayon, eto si Jesus, kiniklaim na siya ay Diyos. Nakapantay ng Ama. So, ang tanong natin, bakit walang ginawa si Yahweh about that? No? So, kung bali ang claim ni Jesus, dapat, ano ba ginagawa ni Yahweh sa mga dinidiyos ng ibang tao? Ng mga Israelita. Sinisira niya, pinawasak niya. Pero Jesus, hindi na winasak. Nandito pa, yung pinaka maganda. Isaiah 42 verse 8, sabi doon, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another. Ganon si Yahweh. Pinakatangian niya. Hindi siya nagsishare ng kanyang glory kahit kanina. Kaya yan ang tinuturo natin sa mga preachers, sa mga tumatayo sa unahan, sasalita, worship team, anumang achievement nyo sa ministry, never take the glory. Kasi clear, sinabi ni God, sinabi ni Yahweh, I will not give to another my glory. Pero ano nangyari kay Jesus? Nung dumating si Jesus, kinuha niya lahat. Actually, binigay nga sa kanya ng Diyos. Lahat ng kapangyarihan. Walang sino mang maliligtas sa mundong ito kung hindi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano ibig sabihin mo? Naman si Yahweh sa picture na yun. Yung si Jesus na pala. At tapos sinabi ni Yahweh, I will not give glory to another. May magkakaroon ng conflict. Sinabi ni Yahweh at ang nangyayari kung hindi ang status ni Jesus ay Diyos din. Malinaw ba? Kasi para magkaroon ng credit si God, kailangan yung binibigyan ng credit ay talaga ka-level ni God. Hindi Yahweh. I hope clear po yun, no? Kaya si Jesus Christ ay hindi lamang a Son of God. He is the Son of God. And He is Himself God. Of course, meron na nang papasok na tanong dyan, ilan ba ang Diyos nyo?
yung mga ulit na yan. Pero hindi natin i-discuss ngayon yun. Diyos ang Diyos Ama, Diyos ang Diyos Anak, Diyos ang Diyos Espiritu Santo. Sa ibang panahon po natin i-discuss yun. But for now, I pray na naging malinaw sa atin. Si Jesus ay hindi lamang nabuhay, hindi lamang siya tao na nabuhay at namatay at pinuhay ng Diyos. Ano? Kasi sa Bible, pag binasa mo naman, binuhay siya ng Diyos. Pwede ko sabihin, wala pang capability si Jesus para buhayin ang sarili niya. Hindi. Kasi nga, yung binuhay siya ng Diyos, ibinigay sa kanya ang buong karangalan. So, dahil binigay sa kanya ang buong karangalan at kapangyarihan at lahat ng tao ay maligligtas sa pamamagitan niya, I will not give my glory. Kung ikaw si Yahweh, hindi mo hahayaan yun na may kumuha ng glory. Unless, Diyos din siya. Pantay. Same. Ang glory na natatanggap ni Jesus ay glory na natatanggap ni Yahweh. Ano po ang malinaw? At hopefully, maging batayan natin sa sino mang makakausap natin na pag ibinababa ang katayuan ni Jesus, si Jesus ay tao lamang, hindi natin sila kapareho ng pananampalataya. Si Jesus ay isa lamang special na propeta, lang, blessed siya, yes, marami siya ginawa, okay, pero hindi tayo tumitigil doon kasi si Jesus ay Diyos ang status niya. Siya ang mga pangyarihan, siya ay simula. Kung siya ay Diyos, siya ay simula at pangwalang hanggan. Siya ang concept natin ng Diyos ay all-powerful. Jesus is all-powerful. Kung ang concept natin ng Diyos ay all-knowing, si Jesus ay all-knowing. Kung ang concept natin ng Diyos ay omnipresent, nasa lahat ng dako, si Jesus din yun. Ayan, purihin ng Panginoon. And yun po ang mensahe ni Lord sa umagang ito. At I pray na patuloy natin makilala si Jesus hindi lamang bilang isang importanteng tao na nabuhay sa mundo nito, hindi lamang isang idea or daan para sa kaligtasan natin, para makapunta tayo sa buhay na walang hanggan. Kundi may authority siya sa atin bilang Diyos. Hindi lamang siya best friend Jesus, hindi lamang big brother Jesus, kundi Diyos din siya. So, kung paano ang idea natin na ang Diyos ay dapat pangalan, ang Diyos ay dapat bigyan ng papuri, yun din ang ibibigay natin kay Jesus. Kung ano ang concept natin ng Diyos na iniisip natin, si Jesus din yun. At balinaw ang salita ng Diyos, ng Bible, patungkol doon. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin.